Hi mga labs, good morning. Ako nga pala si Jen, isa akong OFW dito sa Hong Kong. So dahil linggo ngayon, naisipan kong mamasyal. Nasa Hong Kong Island nga lang pala ako at 5 minutes walk mula sa bahay ni Amo papunta dito sa train station. At dahil linggo ngayon, holiday namin dito sa Hong Kong. Mamamasyal ako kahit ako lang. Wala kasi ko yung isang kaibigan ko kaya hindi ko siya maaya magpunta doon. So magsusulo na lang ako. At sakto nga lang, pagkapasok ko, andito na pala yung train, hindi na ako mag-aantay ng ilang minuto. At dito nga pala sa Hong Kong, 2 to 3 minutes, dumarating yung train, so hindi ka talaga mag-aantay ng napakatagal. And ayan nga, galing ako sa Blue Line, tapos magta-transfer ako dito sa Red Line. Then after nga niyan, ang bilis ng transition, andito na agad ako sa Green Line. At pagkatapos nga ng ilang minutong biyahe, andito na ako sa Wong Tai Sin. Siyempre, antayin ko magbukas yung pintuan bago lumabas. At ayan nga, nakaakyat na ako sa taas at mag-exit na ako nito. Sabi kasi nila exit B daw. So andito na ako sa exit B. And ayan, lalabas na ako nito. Sabi nga din pala nila exit B2 daw, pero sa case ko, nag-exit ako sa exit B3. Titingnan ko nga kung same lang ba talaga sila. Ayan, B3. May hagdan nga pala dito sa gilid. Ang ginawa ko dito, ako umakyat. Kasi ang B2 ay nasa ilalim. And pagkalabas ko nga, charan! Ito na po siya. Ang temple na pinupuntahan ng madaming tao. At dito nga pala sa bungad, makikita mo nga mga nakahilera dito na mga shop. Tindahan nga pala to ng mga souvenir. At yung mga stick na sinisindihan nila sa loob. At dahil wala akong bibilhin, dumaan nga lang pala ako dyan. Nagtingin-tingin lang ako. At ito na nga yung bungad ng temple, papasok sa loob. Siguro mga 11:45 na ng mga oras na to. At dito pa lang sa bungad, ramdam na ramdam ko na yung init. At lagkit, grabe. Iba yung pagkainit talaga dito sa Hong Kong. At syempre dahil gusto ko ngang mamasyal, go, laban yan! At pagkaakyat ko nga, bumungan nga sa akin, ang dami talang tao dyan sa gilid. At syempre dahil mag-isa lang ako, hindi talaga ako nakapagpa-picture dyan. Ang ginawa ko, pinicturean ko na lang yung mga estatue na yan. Yan lang yung ginawa ko. Nakapost nga pa din pala to sa page ko. At nag-ikot-ikot lang ako, ang dami nilang display. At dito nga pala sa side na to, andito nga pala yung mga sindihan ng mga stick na dinadala nila dun sa loob. At syempre, hindi ako gagawa niyan kasi hindi naman ako Chinese. Depende na lang sa inyo kung gusto niyong gawin. At pagkakit ko nga dito ko nga pala nakita yung mga taong may mga dalang stick. At dito nga pala nila nilalagay yung mga stick nila na may mga sindi. At dito ko rin nakita yung mga tao na lumuluhod at syempre show their tradition at respeto nila kapag pumapasyal sila sa temple. At dahil nga sobrang tao, karamihan nga dito ang masasalubong mo ay parang galing ng China kasi may mga tag sila sa damit na may mga numbers. Kasi kung taga Hong Kong nga pumupunta ng mainland China, ang mga mainland China naman ay pumupunta rin dito sa Hong Kong. Kung mapapansin nyo dito sa part na to, dito talaga sila lumuluhod. Nagtingin-tingin nga lang ako dyan kasi sobrang init na talaga ako. At dito ako na-amaze sa taas nito na may mga lumalabas na usok sa taas. Ignorante yarn. At pagkatapos ko nga dun sa temple, dito naman ako didiretso.
sa wishing garden nila. Titingnan ko nga dito kung anong mga nandito sa loob kasi nakita ko din to sa post na ang kaganda nga talaga ng mga kuha nila dito. At by the way, story time muna tayo. 2016 nga pala nung una akong nagtrabaho dito sa Hong Kong. Yun yung unang-unang salta ko sa Hong Kong. Pero bago ako nag-Hong Kong, nagtrabaho muna ako sa Kuwait ng 2 years. Year 2013 to 2015 ako nandun. Then pag uwi ko galing Kuwait, nag-apply na ako dito sa Hong Kong. And alam nyo ba, ang malaking naging experience ko dito sa Hong Kong. Nag-apply ako papuntang Hong Kong. Then syempre nagkaroon ako ng amo, natanggap. Then pagdating ko sa amo, alam nyo ang nangyari. 6 days lang akong nagtrabaho sa amo ko. I sad to say na terminate po ako. So kaya yung mga tao dyan na gustong mag-break contract kung hindi okay yung amo nyo. Ako hindi ko alam kung anong dahilan kung ba't ako na-terminate nung mga time na yon. Pero alam nyo, saka na lang nag-sink in sa akin na na-terminate ako nung binalik na ako sa agency ng amo ko. Imagine 6 days, wala akong kapera-pera nun. Pero kinaya ko. Eto ako ngayon, andito pa rin ako sa Hong Kong for almost 7 years. Pero after kong ma-terminate, hindi ako nawala ng pag-asa, nag-apply pa din ako. At yung araw na sana pauwi na ako ng Pilipinas, dahil wala akong nahanap ng amo, merong isang amo na nag-hire sa akin. So, blessed ako kasi bago ako umuwi ng Pilipinas, nakahanap ako ng panibagong amo, hindi ako magbabayad ulit pag nag-apply ako kasi the same agency lang naman yung ginamit namin. Then after nun, tumagal ako sa amo na yun ng 3 years and a half. Ang kalungkutan lang is nagkaroon ng pandemic noon kaya umuwi sila ng US kasi American yung amo ko na lalaki. So, it means maghanap uli ako ng panibagong amo. Then, si amo ko na dati ang naghanap ng bagong amo ko ngayon, sobrang blessed ako dito kasi napakabait nila, as in, hindi mareklamo, ituturing kang tao. Yun lang talaga. At sa akin naman sa pagtatrabaho, as long as may tulog akong maayos, nakakakain ako ng maayos, kahit late sila dumating, okay lang yun sa akin. Basta yung pagkain at saka yung pagtrato sa'yo, sapat na yun. At syempre, on time ang pasahod, ganon. O siya, napahaba na yung kwento ko. Balik na ulit tayo dito at paglabas ko nga, lumabas na ako nito galing sa wishing garden and papauwi na ako nito. Nakita ko nga tong mga, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta papasok sila ng temple nung time na yan. So pinanood ko na muna sila. 'Di ba? Nakimarites ako kung anong meron. At tips ko lang sa mga gusto palang mamasyal, kung pwede lang, agahan nyo kasi pag ganito talagang panahon, grabe, napakainit. Sa sobrang init, maiirita ka, hindi mo mai-enjoy yung paglalakad mo, pamamasyal mo. Kasi nga yung init, ang lagkit, plus napakadaming tao. So kung kayo gusto nyong pumasyal dito sa temple, agahan nyo kasi pagtanghaling na marami talagang tao na pumupunta. So ayan, thank you for watching, sa pagsama sa akin, sa pakikinig ng kwento ko. See you in my next mini vlog. Bye! God bless you all!